Good morning sa ating lahat mga kapatid. Ganon din sa lahat ng nakikinig ng ating online Sunday service ngayong umaga. Bumalik na naman tayo sa online na pananambahan. Ngunit hindi hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, kahit nararanasan natin ang mga pagsubok, ang pagtaas na naman ng sakit na COVID-19, hindi yun po hadlang para tayo ay sumamba sa ating Diyos na napakabuti sa ating buhay. At palagi tayong magpasalamat anuman ang mararanasan natin, sapagkat yun ang nais ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng mas makakabuti sa atin. Atin ang basahin ang kanyang salita sa Awit 91 verse 1 to 5. Verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Verse 2, ay makapagsasabi kay Yahweh, mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Verse 3, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pagpat, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Verse 5, last verse, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog ng kaaway. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga karamdaman namin at sumasagot sa lahat ng aming panalangin, sapagkat kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, lubos kaming magtitiwala at maninindigan, Panginoon. Sumasampalataya sa iyong mga salita at pangako. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay. Sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa iyo namin pagkakatiwala, kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot, ang aming Panginoong Hesus. Kaya Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at ang mga salita mo, Panginoon, aming mapapakinggan. Lord God, dalangin namin na ito'y tumimo sa aming puso't isipan at aming ipamuhay sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, binabalik na namin papuri, parangal, pasasalamat sa tanging pangalan mo lang, Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray, Amen. Praise the Lord. At ngayon, dadako na po tayo sa pag-aawitan. At tunay nga, Panginoon, na mga kapatid, tayo umawit ng may galak. Ibigay natin ang papuri, parangal, pasasalamat sa ating Diyos. Diyos na ating pinaglilingkuran, aking tinatawagan ang ating music team. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, si Joel Camarin, at sa lahat po ng kasama nating nanonood at magpupuri sa ating Panginoon. Alam ko po na lahat po tayo ay tunay na pinagpala ng ating Diyos, kaya po tayong lahat ay ibalik po natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Saan man dako kayo ng daigdig, sa Pilipinas o sa ibang bansa, tayo pong lahat ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sorrow, I'm trading my shame.
joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sabay-sabay po tayong umawit. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart.
Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring, heaven knows. I long to love you with all I am. Now I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At ngayon, ihanda na natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating pagkaing espiritual. Aking tinatawagan ang ating buting pastor, Pastor Elmer Miguel. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman muli tayo sa ating tinatawag na online service. Dahil nga po sa dumating na naman ang panibagong pagsubok sa buhay natin, tayo po ay dumadaan sa mga kapigatian ngayon dahil nga po sa pandemya o pandemic na nangyayari ngayon. Nawa po ay patuloy lamang po tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy tayong nating panghawakan ang kanyang mga pangako sa atin sa taong ito na haharapin natin ang year 2022 na may buong pusong pagtitiwala sa ating Panginoon. At bilang pasimula sa ating pong gagawin, tayo pong lahat muna ay lumapit sa ating dakilang Diyos, ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating dakilang tagumpay o mananagumpay sa ating buhay na siya po ang ating inaasahan sa ating paglakad sa mundong ito. Tayo po muna ay lumapit at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos sa magbanal, kami po ay lumalapit sa iyo muli upang pagkatiwala po ang aming pong pananambahang ito sa through online. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pag-push po sa amin, Panginoon. Sa aming pagsamo, O Diyos, ay hinihiling po namin na kami ay iyong palakasin, kami ay iyong tulungan, kami ay iyong yakapin, kami ay iyong bigyan ng lahat ng lakas, ng lahat ng mga pangailangan po namin upang aming lakarin o lakaran ang year 2022 na may pananagumpay na nagmumula sa iyo. Panginoon, kung may nakikita kang kasalanan sa aming mga puso, patawarin mo po kami at linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan at sa aming mga karumihan. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming kaisipan, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kabanal. Sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Hindi namin kayang lutasin ang lahat ng mga kasalanan na nasa amin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang isang gagawa ng lahat ng ito. Kaya, Panginoon, nagsusumamo po kami. Kami ay iyong pakabanalin. Kami ay iyong tulungan. Kami po ay patawarin mo po sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala.
At nawa, Panginoon, sa ilalim po ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, kami po ay yung lukuban ng iyong kapangyarihan at tulungan mo kami, O Diyos, sa aming pong pag-aaral ng mga salita mong ito, naway hindi lamang po namin marinig o hindi lamang po namin mapakinggan, kundi ito po ay maisa pamuhay po namin ang iyong mga salita. Sapagkat walang halaga ang aming narinig kung wala itong pagsasabuhay sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, pangunahan po kami. Ngayon din po, dinadalangin po namin ang lahat ng may mga karamdaman sa mga oras na ito, sa lahat po ng aming mga kaanak, mga mahal sa buhay, at mga kapatiran na ngayon po ay nagdaranas ng mga karamdaman, sipon, ubo, lagnat, pananakit ng pangangatawan. Nihiling po namin, Panginoon, naway hawakan mo po kami ng iyong pagpalang kamay. Ang kapangyarihan mo ang siyang bumalot sa bawat isa. Na sana, Lord, ay ang kalakasan at kagalingan, igawad mo po sa amin, sa aming mga pangangatawan, upang sa ganun po, Panginoon, ay patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Patuloy ka naming mapapurihan. Patuloy ka naming malwalhati. Ama, inihiling po namin ang iyong puspos at ang iyong kapangyarihan ay manguna sa bawat sa amin. Ang lahat nito ay sinasamo po namin na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay ating pong pag-aralan ang salita ng Panginoon sa year 2022, pangalawang linggo na po natin ito sa taong ito na ang ating napag-aralan nung nakaraan ay kung paano ay yung mga guidelines po natin kung paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay ay pinaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon na dapat po ay magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay tapos ay pananalangin. Kinakailangan po natin yan. At kailangan din po natin ang tinatawag na godly counsel o yung mga mabubuting payo na mula sa ating mga kapatiran, mula sa mga spiritual na mga tao. Kailangan din natin ang mga pangyayari o sabi nga nung sinulat ni Ate Belen ay mga pagsubok sa buhay natin. Kung walang pagsubok, kung walang mga pangyayari o walang mga circumstances, tingnan natin mabuti ang lahat ng ito, ang kalooban ng Panginoon. And then ang pangatlo, ang panglima, ay yung tinatawag na kapayapaan sa buhay natin. Tayo ba ay mapayapa na namumuhay sa mundong ito habang tayo po ay nagdaranas ng mga kapigatian, mga pagsubok, ng mga bagay na katulad nito, ang pandemic ay nangyayari po sa buhay natin. Nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aaralan ngayon. Tunghayan po natin ang salita ng Panginoon na makikita po natin sa Josue o sa Joshua chapter 1 verse 1 to 8. At hinango ko po ito sa New King James Version. Sabi po sa verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Yan po, babasahin ko naman po sa wikang Tagalog, nakalagay po rito, "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan man
magpunta. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita na atin po ngayon tutunghayan. Pinamagatan po natin ang ating tatalakayan ngayon ay ganito. Have you forgotten? Bakit ito yung ating tatalakayan? Sa palagay ninyo, nakaligtaan na po ba natin? Ano ba yung mga nakakaligtaan natin madalas? Sabi nga ng pawikaan, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Naalala ko po nung ako po ay second year college pa lamang sa Bible School. At ako po ay naimbitahan sa isang second year pa lang po ako noon. Ako po ay naimbitahan sa isang worship service sa Tarlac. Yung classmate ko po ay inimbitahan po ako upang makapagsalita doon. At akin pong tinalakay doon ay yung 1 Kings chapter 3 na kung saan si Haring Solomon ay hinati niya ang bata o tinangka niyang hatiin ang bata dahil mayroong dalawang ina na umaangkin sa isang bata. At yung kwento na yon ay in-illustrate ko po dahil hindi ko alam na ibinigay sa akin na na topic ng Panginoon ni hindi po nagsusumbong sa akin yung aking kaibigan o yung aking classmate. Basta yun ang binigay sa akin ng Panginoon sa aking kaisipan at pinagbulay-bulay ko po ito at nangyari ay yun po yung ating ginawang topic o yung preaching natin. At habang ako po ay nagpipreach ay meron pong dahil sa illustration ko po ay hindi ko po alam na ganun po ang nangyayari noon. Ay sabi po roon ay sabi ko, halimbawa itong church na ito ay nahati at yung siya ay sabay na nagwo-worship service, yung isa dito at yung isa sa kaliwa, sa kanan. Biglang may tumayo na dating chairman of the board. At sumagot siya, tumayo siya, hindi, iisa lang kami rito. So sa madaling sabi ay naging memorable po sa akin yung araw na yun. Dahil napagtanto ko, then I come to realize na meron palang problema ang iglesia niyo. Talagang ang salita ng Panginoon po ay magbibigay ng kaliwanagan. Then pagkatapos po noon, mga taon uli ang nagdaan, siguro nakagraduate na kami. After ng graduation o mga ilang taon na, nagserve na ako sa Panginoon dito po sa Manila. At pagkatapos po noon ay muli akong in-invite ng classmate ko. At pagpunta ko uli doon ay nakita ko naman yung isa sa mga leader ng iglesyang yon at naalala niya, sabi niya, Pastor, purihin po ang Panginoon sapagkat naalala ko pa po yung inyong preaching nung kayo po ay huling magpunta rito sa church nito. Nakakatuwang isipin na ang salita ng Panginoon, ang mensahe na kung saan ay naihahatid sa mga tao ay hindi nila nakakaligtaan. Tinanong ko kung ano yung topic natin noon at sinagot niya naman ng tama sapagkat nung araw po na yun ay talagang symbolic sa akin ang araw na yun sapagkat meron palang problema ang church na yun. Nung ako po ay malipat dito po sa Manila, ang unang-unang preaching ko po ay unang natandaan ng isa sa mga leader ng Christ Jesus Our Life Church. Naalala ko, sinabi niya noon, tandang-tanda ko pa ang preaching ni Pastor, ang preaching message ni Pastor, yung sinasabi, pinamagatan kong when blessing becomes a curse. Talagang nakakataba ng puso na kapag ang mga tinatalakay natin ay nauunawaan at natatandaan ng bawat membro dahil isa po itong para sa akin na isang tagumpay at merong alaala na naiwan tayo sa bawat puso ng bawat isa. Ngayon po ay muli nating tatalakayin. Pinamagatan nga po natin, have you forgotten? Nakaligtaan mo na ba? Ano yung mga bagay na nakakaligtaan natin? Marami tayong mga bagay na nakakaligtaan sa buhay natin. Minsan, sa mag-asawa,
Nakakaligtaan nila yung araw ng kanilang anibersaryo at nagiging sanhi ng kanilang pagiging pag-aaway. Nakakaligtaan ng araw ng kapanganakan upang batiin at minsan ay nagkakaroon din po ng hindi pagkakaunawaan. Marahil ay gawa na nga po siguro ng kaabalahan natin o gawa na rin ng ating mga pagiging matanda na o tumatanda na tayo at nagkakaroon na tayo ng kalimot. Pero ito po ay isang mahalagang bagay na dapat po natin talakayin na kung saan ay hindi natin dapat kakaligtaan. At ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang mga paalala ng Panginoon, ang kanyang mga karunungan, ang kanyang mga kautusan na hindi natin dapat kailanman makakalimutan. Pero bakit tinatalakay natin? Have you forgotten? Naalala nyo, ito pong ating binasa kanina na tungkol sa Joshua chapter 1 verse 8 ay natalakay na rin po natin. Pero bakit kinakailangan nating ulitin? Upang muli tayong paalalahanan sa ating mga buhay kung paano tayo lumalakad sa mundong ito, nakasama ang salita ng Panginoon, nakasama ang kanyang mga pangako, nakasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga laban sa buhay. At ito po ang ating pakakatandaan. Huwag nating kakaligtaan ang mga aral, ang ating mga natututunan sa salita ng Panginoon. So dapat lang po natin itong pakakatandaan. So, muli natin tatalakayin dahil simula na naman ng taon kung saan ay tinatalakay natin ang tinatawag na bagong pag-asa, bagong lakas, bagong taon, bagong paglalakbay. Ito pong kwento ni Joshua ay namatay na po ang pinaka-leader nila na walang iba kundi si Moses. At si Moses po ay kung saan ay ginamit ng Panginoon para ipahayag ang kautusan ng Panginoon at i-lead ang tao, ang buong bansa, iligtas ang buong bansa mula sa pagkakaalipin sa Ehipto na kung saan ay 400 taon na sila inalipin ng bansang Egypt o ng Ehipto. At doon ay ginamit siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon upang iligtas, hanguin ang bansang Israelita, hanguin mula sa pagkakaalipin at dalhin sa tinatawag na lupang pangako. At nung siya ay naandun na at si Moses po ay kinuha na ng Panginoon at siya ay namatay na. At ngayon po ay bagong leader ang tinatawag ng Panginoon at ito'y walang iba kundi si Joshua o si Joshua na kung saan ay pinalalahan ng Panginoon na siya ay ang gagamitin ng Panginoon upang itawid ang bansang Israel doon po sa lupang pangako. Naggaling sila sa tinatawag na ilang o doon sa wilderness, doon sa kung saan ay punong-puno ng mga mababangis na hayop, punong-puno ng bagay na nakawalan. At sabi ng Panginoon, ang pangako na ito ay tutuparin niya sa pamamagitan ni Joshua, samantalang ipinangako ng Panginoon ito sa ating patriarch o sa ating ninuno na walang iba kundi si Abraham. At ngayon po ay ating titignan ng mga bagay nito. Sabi doon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Sa buhay po ni Joshua, samantalang siya po ay naging army o siya po ay namumuno sa army ng bansang Israel nang siya nakikipaglaban upang ipagtanggol ang bansang Israel. At meron na rin po siyang karanasan bilang isang leader
Subalit, itong pagkakataon na ito, ang magiging karanasan niya ay ililid niya o kanyang pangunahan ang bansang Israel. Kung ilang libo sila o ilang milyon ang kanilang population, ang bilang nila, ay bagong karanasan para kay Joshua. Ang bagay nito na ilid ang bansang Israel sa pangunguna po ng ating dakilang Diyos, at ito ngayon ay ating itatalakay. So, sinabi niya na ang aklat ng kautusan ay hindi niya dapat kakaligtaan. At dahil dito, sabi niya ay basahin ito araw at gabi nang sa ganun, at ito pa rin ang lahat ng sinasabi nito upang sa ganun sila ay magkaroon ng tinatawag na tagumpay. Siya ay magtatagumpay at siya ay magkakaroon ng matagumpay na pamumuhay. Sa ating buhay ngayon, ano ang ating nararanasan? Saan tayo nakatuon sa ating mga buhay? Tayo ba ay nakatingin sa mga problema na ating pong dinaranas ngayon? Tayo ba ay natatakot kung ano ang mangyayari sa buhay natin? Marahil si Joshua ay ganun din po, ang nagkakaroon siya ng tinatawag na hesitation o yung pag-aalinlangan dahil bago para sa kanya ang pangunahan ng bansang Israel. Subalit pinalakas siya o pinalakas ang kanyang loob ng dakilang Diyos na si Yahweh at sabihin sa kanya na huwag kang matakot, huwag kang mabahala. Basahin mo lamang ang aklat ng kautusan at ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Marahil sa atin din po mga buhay ay ganyan din po ang ating mararanasan na hindi natin alam kung ano mangyayari sa loob ng taong ito. Kung tayo ba ay matatapos ba natin, maharap ba natin o makikita ba natin ang hangganan ng taong ito na mula ngayon January hanggang December at magkakaroon ulit ng January by the year 2023. Malalagpasan ba natin ang paglalakbay sa mundong ito? Hindi natin alam. Subalit, ang alam natin ay may salita ng Panginoon at may Diyos tayong nagbabantay at tayo ay kanyang iingatan at pagpapalain. So sa ating pong tatalakayin ngayon ay tignan po natin ang mga bagay na dapat nating malaman muli upang tayo ay paalalahanan sa ating mga buhay. Hindi ito kagaya ng preaching natin nung nakaraan, kundi ito ay panibagong hamon na naman sa buhay natin na have you forgotten? Nakakalimutan na ba natin? Nakakalimutan ba natin ang salita ng Panginoon? Nakakalimutan ba natin ang kanyang mga pangako? Nakakalimutan ba natin ang Diyos na kasama natin sa ating mga buhay? Narito ang mga tatalakayin natin upang patuloy tayong paalalahanan sa mga bagay na nakakaligtaan natin. Una, ating titignan ay never stop exploring the Bible. Huwag tayong huminto sa pagsaliksik ng Biblia. Saliksikin nating mabuti ang Biblia. Tandaan natin, ang ating goal sa taong ito ay mabasa natin ang buong Biblia sa loob ng 365 days or 12 months or isang taon na tayo ay binigyan ng vision ng Panginoon na tayong lahat ay mabasa natin ang Biblia. At napakahalaga po ito. At ito po naman ay kayang-kaya nating gawin. Kailangan lang po natin ng disiplina sa ating mga buhay. Ang basahin ang Biblia. Nagkataon pa na itong Philippine Bible Society or PBS ay nagbigay ng paalala na itong January ay Bible Month. At sabi ng PBS or Philippine Bible Society na tayo lang po ang katangi-tanging bansa ang nagse-celebrate ng Bible Month o Bible sa loob ng isang buwan. Sine-celebrate natin ang Biblia
sa loob ng isang buwan. Parang naalala ko yung Pasko natin, 4 na buwan natin itong sineselebrate. Pagtapak pa lamang ng September, October, November, and December ay sineselebrate po natin ang Pasko. At ito namang Bible o Bible month ay buong buwan nating sineselebrate at nakakatuwa dahil tayo lamang po ang bansang nagse-celebrate ng ganyan ayon sa Philippine Bible Society. So, this month is Bible month na kailangan po nating tunghayan ang Biblia. Pero ang paalala po sa atin, dahil nakakalimot tayo kuminsan, gaano tayo kaabala o gaano tayo kabisi sa araw-araw na ginagawa sa atin ng Panginoon. Sa araw-araw na paggabay sa atin ng Panginoon. Ano ang mga bagay na dapat nating unahin? Ano yung mga bagay na dapat nating tignan palagi at salaminin natin ang ating mga buhay? Paano natin nakikilala ang Diyos? Paano natin naunawaan ang kalooban ng Panginoon? Tulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ngayon, sa panahon natin ngayon, akala natin magtatagumpay tayo kung tayo ay merong kayamanan, may trabaho, meron tayong mga naiipon na nakapirahan para sa ating kinabukasan. Pero tandaan ninyo, hindi iyan ang magbibigay sa atin ng tagumpay. At hindi iyan ang magbibigay sa atin ng tugon sa lahat ng ating mga pangilan. Basahin natin ang Biblia na kung saan ay sinasabing, never stop exploring the Bible. Ano po ang sinasabi sa Joshua chapter 1, verse 8? At ito po hinaango ko po mula sa New Living Translation. Ganito po ang pagkakasabi. Study the book of instruction continually. Ibig sabihin, this book of the law shall not depart from your mouth. Kailangan po ito ay ating bigyan ng pansin. Kailangan natin itong basahin araw-araw. Kailangan natin itong bigyan ng panahon na kung tayo ay may panahon sa ating mga cellphones, dapat may panahon po tayo sa book of instruction, which is the Bible. Ang sabi po roon ay bigyan natin ito lagi ng pagkakataon. So, huwag natin kakaligtaan. Lagi natin itong sinasabing i-explore natin, hukayin natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga nag-uusap kami ni Brother Pons minsan. Sabi niya, Pastor, bakit hindi natin ibigay sa iglesia ang buong outline ng pagbabasa ng Biblia? Yung mula January, February, March, April hanggang December, ibibigay na raw namin sa inyo ang outline o yung mga topic o yung mga babasahin, yung mga chapters, books and chapters at saka mga verses na ating babasahin. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Sabi ko, kung bibigay natin sa kanila ang buong outline, lahat ng yan, eh yung iba ay magmamadaling basahin. At sa pagmamadali nila, ay hindi nila maunawaan na sabihin, makakaligtaan nila yung mga bagay na yun. Maring makaligtaan, maring hindi maunawaan. At kung saan ay dapat paisa-isa. Sabi nga natin, one day at a time. Isang beses sa isang araw na ating babasahin ang Biblia. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, araw-araw nating babasahin ang Biblia ayon sa ating mga babasahin. So, sabi ko sa kanya, kay Brother Pons, pag ibinigay natin yan, iba tatama rin na magbasa. Bakit? Kasi ang gagawin nila, bawa, chapter 18 tayo ngayon, 17 to 18, iba magbabasa na hanggang 20, hanggang 20, 25, 35. Pagkatapos nun, sabi na, ay, advance ako magbasa. And then, makakaligtaan na nila, kakatama rin na nilang balikan, basahin uli ang lahat ng yun. Ang mangyayari ay hindi nila makikita ang tunay na ginto doon sa loob ng Bible. At alam ko po yan, naranasan ko na po yan. At marami na ako nakitang mga Kristiyano na gano'n ang ginagawa nila. Subalit, nagkakaroon ng kalimot. Nakakaligtaan po nila ang lahat ng yan. So, ang Biblia ay nagbibigay ng araw-araw na karunungan. Ang sabi pa ni Brother Pons,
Alam mo, yung mga pangalan na anak ni Enoch, anak ni Lamech, anak ni ganito, yung mga taong yun, sabi niya parang ang hirap unawain. Siyempre, dahil unang basa pa lang yan. Unang basa pa lang natin na dinaanan natin. Pero kung taon-taon, binabasa natin ng paulit-ulit ang salita ng Panginoon, matatatak sa ating kaisipan, matatatak sa ating mga puso, at ating i-apply ang lahat ng ito sapagkat naando na bihasa na tayo sa nilalaman ng Biblia. Tingnan natin ang mga baka, kalabaw, o yung anumang mga kumakain, umangata ng dayami o ng damo. Tulad ng isang kabayo, tulad ng isang baka, na kung saan ay nginangata o minunguya nila ang dayami. Bakit ang tagal nilang nguyain ang dayami? Sapagkat nandoon pa yung sustansya na meron silang nakukuhang sustansya doon sa kanilang minunguya o nginangata na damo man ito o dayami. Ito yung dayami. Araw-araw sila ay ngumangata o ngumunguya at dahil doon, nagkakaroon sila ng lakas sa kanilang pangangatawan. Ganun din naman po tayo. Sabi doon, study the book of instruction. This book of the law shall not depart from your mouth. Bakit mouth? Sapagkat doon sa atin daw bibig ay nangunguya natin, nangangata natin, nadadigest natin. Yung po yung ibig sabihin nun. This book of the law shall not depart from your mouth. Nadadigest natin ang salita ng Panginoon. Ano? Araw-araw, continually, na dapat natin itong bigyan ng panahon. Halimbawa, ang John 3:16. Ilang beses nyo nang na-memorize, nabasa ang John 3:16. Ibig bang sabihin, iisa lamang po ang meaning ng lahat ng ito? Marami po. Ang salita ng Panginoon ay parang silver and gold na kung saan kapag ito ay habang hinuhukay mo at ini-explore mo at habang ito ay yung inaalam, marami pang ginto, marami pang pilak ang iyong mahuhukay kapag dinaanan mo ang salita ng Panginoon araw-araw. So bagay na dapat nating tunghayan ng lahat ng ito. Huwag tayong magsawa. Ang salita daw ng Panginoon ay hindi boring. Ang boring lang po ay kung sino, yung mga nagtuturo ng hindi tama. Yung mga nagpipreach ng hindi tama. Yun ang boring. Pero kapag tayo ay natutong mag-digest at natutunan nating aralin ang salita ng Panginoon, hindi po boring ang salita ng Panginoon. Ito po ay makapangyarihan. Na tulad nito ay tabak na magkabila ang talim na nanunuot sa pinaghihiwalayan ng ating mga kaluluwa, ng ating spirito at ng ating mga kasukasuhan at nakatatalos ng nilalaman ng ating mga puso. Sinabi po yan sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ang Diyos ay batid niya ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso kung saan ay dapat lamang po tayong magkaroon ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. This book of the law shall not depart from your mouth. So sabi roon, never stop exploring the Bible. Pangalawa, never miss to read the Bible within the day. Huwag daw nating kaliligtaan na hindi mabasa ang Biblia sa loob ng isang araw. Kaya nga po, ibinigay ng Diyos sa atin ang vision o yung pangitain o yung atas o yung utos na tayo ay magbasa ng Biblia. Magkaroon tayo ng goal na ang Biblia ay mabasa natin sa loob ng isang taon. Kaya araw-araw ako po ay nagpapadala sa inyo ng mga babasahin o ng tinatawag ng mga chapters and books na kung saan ay atin pong aaralin sabay-sabay. Kung hindi man sabay-sabay, sa araw na yun ay yun ang ating babasahin. Tulad ng mga pinadala ko po sa atin sa ating group chat na dapat po nating basahin.
Huwag po natin pagsawaan ang Biblia. Huwag po natin kaliligtaan. So never miss to read the Bible within the day. Magbasa tayo ng Biblia sapagkat ang Biblia ay punong-puno ng kaalaman. Ang Biblia ay punong-puno ng karunungan. Ang Biblia ay punong-puno ng mga paalala sa atin na kahit saan man tayo tutungo, anuman ang ating ginagawa, anuman ang iyong reliyon, anuman ang iyong sekta, anuman ang iyong kinaaniban, anuman ang iyong kurso, anuman ang iyong trabaho, ikaw ay nasa bahay o ikaw ay nasa labas, ang Biblia should never miss. Ang kailangan natin po ay basahin natin ang Biblia. Dahil araw-araw ay nangungusap ang Panginoon. Meron po siyang mga moral lessons na patuloy ng binibigay sa atin ang Panginoon. At yung moral lessons na yan ay doon natin ganapin sa buhay natin upang hindi natin makaligtaan ang sinasaad ng Biblia. Ano po ang sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8 ulit, sa New King James Version? Ganito naman po yung sinasabi, "But you shall meditate in it day and night." Kapatid, kung magbibigay lamang tayo ng ikapo sa ating oras, sa ating araw, meron po tayong 24 hours sa loob ng isang araw. Yung bang 24 hours na yun ay natatrabaho natin ng buo? Yung walang pahinga? Hindi po eh. Kung tayo ay magtatrabaho man sa ating opisina, merong 8 oras lamang po tayo magtatrabaho, o kaya kung may overtime ka, 12 ka muna. Tulad ng mga security guard. 12 oras sila nagtatrabaho. So, day shift at saka night shift lang sila. Nung ako ay nagtatrabaho sa base naval, meron po kaming 3 shifting. Day shift, swing shift, at saka graveyard shift. So, araw-araw po ay 8 oras ang aming binubuno sa pagtatrabaho. At kadalasan ay meron po kaming overtime na 12 hours po ang aming mga trabaho at nagtatagpo po kami lahat sa loob ng base naval ang mga manggagawa doon. Pero ang tanong natin ngayon, kung magbibigay tayo ng tithes o ng ikapo ng ating oras, yung 24 hours na yun ay dapat ibigay natin sa Panginoon ay 2 hours and 40 minutes. Tama po ba ang kwenta ko? Sa 2 hours and 40 minutes, ating ito po i-divide o ating po itong bigyan ng pansin na hati-hatiin natin kung paano natin babasahin ang Biblia sa loob ng isang araw. At sabi doon, meditate in it day and night. So, ibig sabihin, hindi ka pwersadong basahin ang ating topic sa loob lamang ng isang oras o sa loob lamang ng isang minuto. Kundi ito ay day and night na ating babasahin ang Biblia na kailangan ay merong pusong handang magpaturo, meron tayong pusong handang maumunawa o yung tinatawag na meron tayong teachable spirit na tayo ay natuturuan ng Panginoon. At tayo tuturuan ng Panginoon upang tayo ay patuloy na magtagumpay sa ating buhay. So, but you shall meditate in it day and night. Si Joshua ay sabihin natin siya ay abala, marami siyang ginagawa. Subalit, ang patuloy na sinasabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Ginagawa ba ni Joshua ito? Opo, ginagawa po ni Joshua. Ako na po ang sasagot niyan. Bakit? Sapagkat naitawid niya ang bansang Israel doon po sa ilog ng Jordan at napunta sila sa tinatawag na lupang pangako. At doon sa lupang pangako ay pinaghati-hati nila ang lupain doon. At muli ay sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mamili kayo kung sinong gusto niyong paglingkuran. Pero sa ganang akin ay ang paglilingkuran namin ay walang iba kundi si Yahweh. At dahil dito, nagtagumpay siya na nadala niya, naihatid, naitawid niya ang bansang Israel doon sa ilog ng Jordan. Naalala niyo yung ilog ng Jordan? Tumapak na yung mga saserdote doon kasama ang Ark of the Covenant
nung tinatapakan na nila ang ilog, yung ilog na yun ay nahahati po sa dalawa. At doon sa kanilang dinadaanan ay natutuyo ang ilog na kanilang dinadaanan hanggang sa sila ay makatawid doon. Bakit? Imposible sa kanila na mangyari yon. Bakit? Dahil naandoon ang Panginoon. At si Joshua ay patuloy niyang pinagbubulay-bulay, binabasa, inaaral, minememorize ang salita ng Panginoon kung kaya siya ay naging mananagumpay. Dahil din dito, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, itong year 2022 na to, ano ang naghihintay sa atin? Hindi natin alam. Saan tayo mapapagod? Hanggang kailan tayo maglalakad? Hanggang kailan tayo mananatili sa mundong to? Hindi natin alam. Ang nalalaman lang natin ay ang pangako ng Panginoon. Kaya sabi niya, but you shall meditate in it day and night. So sabi roon, never miss to read the Bible within the day. Magkaroon ka ng panahon, oras sa pagbabasa ng Biblia. Nakakalungkot kung minsan, meron tayong panahon sa mga cellphones natin. Meron tayong panahon magbasa ng mga Twitter, nag-tweet tayo. Meron tayong panahon magbasa sa mga Googles o sa mga YouTube. Lahat ng yan, may panahon tayo. Pero nasaan yung oras at panahon nating magbasa ng Biblia? Yung bang pagka ikaw ay naging expert na sa YouTube, expert ka na sa Google, expert ka na sa Zoom o whatever na meron kang expertise, meron bang pagtatagumpay doon? I think wala. I don't think so. Ibig sabihin nito ay nakakaligtaan natin na ang Biblia ang makapangyarihan sa buhay natin na tayo ay magtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya, tulad ng sinasabi natin na, have you forgotten? Kaya nga, lagi ang pumagat ng ang ating tinatalakay, never stop exploring the Bible, then never miss to read the Bible within the day. Subukan po ninyo magbasa ng Biblia araw-araw, tulad ng ating tinatalakay, tulad ng ating binabasa, tulad ng ibinibigay ko po sa inyo. Huwag po ninyo itong kakaligtaan. Do not miss to read the Bible within the day. Pangatlo po, never overlook the everlasting promises of God. Huwag natin itong hayaan na makalimutan natin ang mga promises ng Panginoon. Huwag natin sabihin na lagpasan, i-overlook. O huwag natin sabihin natin parang walang saysay ang salita ng Panginoon. No. The Word of God is powerful and effective. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4 verse 12. The Word of God is powerful and effective. Dahil dito, sabi roon, never overlook the everlasting promises of God. Ang Biblia ay punong-puno ng mga pagpapala. Naalala ko minsan doon sa sinasabi ni si Pedro at saka si John. Ay papunta sila sa templo. At doon sa templong iyon ay merong isang pulubi na naghingi ng limos. At habang lahat ng mga dumaraan papuntang templo, nandun po sa gate yung pulubi na siya po ay lumpo nung pagkabata. At pagkatapos po noon ay humihingi siya ng limos. Napadaan po sila Pedro at tinitigan ni Pedro yung lumpo. Sa inaakala ng lumpo na bibigay siya ng limos. Doon sa sinasabi ni Pablo, sabi niya, silver and gold have I none. Si pilak at ginto ay wala ako. Ngunit meron akong ibibigay sa iyo. Sabi niya, ano yun? Sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. In the name of Jesus, you walk. Lumakad ka. And then doon, nung hinawakan ni Pedro, ang
ang pulubi, biglang nagkaroon ng lakas sa kanyang lumpong mga paa. Nagkaroon po ng tinatawag na kapangyarihan. Kumilos ang Panginoon. Bakit? Sapagkat naandoon ang kapangyarihan ng Diyos, there is an everlasting promise na ibinigay ng Panginoon na kung saan whatever you ask, whatever you wish in the name of Jesus, in God, to the Father, in the name of Jesus, it will be given to you. Saan natin makikita yung salitang yun? Sa Bible. Ang Biblia ay nagtuturo ng mga pangako ng Panginoon at tayong lahat ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Saan po natin makatatagpuan yan? Sa Joshua chapter 1 verse 8 ulit, doon sa mabuting balita, ano sabi rito? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, huwag mong kaliligtaan basahin ang kautusan. Ang kautusan, sabi niya, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, sabi roon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, hindi ba natin ito naalaala na minsan ay inaral natin ang lahat ng ito na kung saan ay gumagawa tayo ng ibang paraan at para tayo ay sumagana ang buhay at upang maging matagumpay ang buhay natin. Tanong ko ulit, naging masagana ba ang buhay natin at naging matagumpay ba tayo sa ating pamumuhay sa hindi natin pagbibigay ng pagkakataong basahin ng Biblia? Sino ba ang nagbigay sa atin ng trabaho? Sino ba ang nagbigay sa atin ng hanap buhay? Sino ba ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating kinakain sa araw-araw? Subalit anong nangyayari? Mas pinapahalagahan natin ang nilikha kaysa sa lumikha. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. At dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, sa Kanya lamang tayo manangan o magtiwala. Bakit? Because the promises of God is always there. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay lumalapit sa Diyos at naniniwala tayo sa lahat ng Kanyang mga sinasabi, the everlasting promise of God will be with us. Ang lahat ng Kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Ano man ang ating karamdaman, ano man yung ating mga nararanasan, mga pigati sa buhay natin, ang mga problema, yung mga pagsubok, lahat ng iyan, the promises of God will be with us. The everlasting promise of God. Naandyan lagi. So, sabi doon, never overlook the everlasting promise of God. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Balikan natin ang Biblia. Back to the Bible. Huwag tayong bumalik doon sa mga nakaraan natin. Huwag tayong bumalik doon sa mga dati nating ginagawang bisyo o whatever na meron. Sabi, back to the Bible. Bumalik tayo sa Biblia. Bumalik tayo doon sa ancient path. Alam niyo ba, ang Biblia ang pinakalumang libro na naisulat dito sa buong mundo. Subalit kahit na ito ay pinakaluma, ang sabi roon, bestseller pa rin ang Bible. Marami pa rin nililimbag o natag na piniprint o ini-imprint na Bible every month, every day, every month, every year ay meron mga panibagong Biblia na nalilimbag o na-imprenta at ito'y pinamimigay natin. Pinamimigay sa mga tao. Naalala niyo tayo ay namigay ng ayuda na may kasamang Bible na kung saan ang Biblia na yun ay libre lamang natin nakuha at pinamamahagi natin sa mga walang Biblia. Bakit? Sapagkat naandoon ang mga promises ng Panginoon, ang mga pangako ng Diyos na hindi nagmamaliw o kailanman ay hindi ito sabi natin napapako. Sabi ng iba, promises are made to be broken, but the promise of God are made to be fulfilled. Ito po ay lagi nangyayari. Ito po ay matutupad sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay basahin ang Biblia araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon,
magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Isipin natin mabuti. Nakakaligtaan natin ang tinilalaman ng salitang ito na bakit ako mahirap? Bakit ako kinakapos? Bakit ako punong-puno ng problema? Bakit ako nalilito? Bakit parang malungkot ako? Parang may pasanin sa buhay ko. Hindi natin binabasa ang Biblia. Tulad ng sinabi natin nakaraang linggo, ang taong matitisurin ay hindi nagbabasa ng Biblia. Kung ikaw ay natitisod, di ba ang taong lumalakad sa dilim ay natitisod. Ang taong natitisod dahil lumalakad sa dilim dahil hindi niya binabasa ang Biblia. Dahil ang Biblia daw po ay liwanag sa ating mga daraanan. So nagbibigay ang Biblia ng liwanag sa ating kaisipan, sa ating pananalita, sa ating mga decision. Tinutulungan tayo kung kaya nagiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Alam nyo, yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo sa atin, tulad ng preaching natin noong nakaraan, yung kapayapaan na kung saan na kahit isang latang sardinas lamang yung ating kinakain sa ating hapagkainan, masaya tayo, nagpapasalamat sa Panginoon, umaawit tayo ng papuri sa Diyos. Tulad ng ating church. Maliit lamang ang church natin. Pero kapag tayo ay nagkasama-sama, buhay na buhay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Buhay na buhay yung ating pag-awit sa Panginoon. Buhay na buhay yung ating mga papuri at pasasalamat sa dakilang Diyos. Bakit? Dahil tayo ay nagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya yung pagtatagumpay na yan ay nagbubunsod sa atin na pasalamatan, purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos. So dahil doon, sabi roon, never overlook the everlasting promises of God. Last but not the least, sabi roon, never underestimate the presence of God. Huwag natin itong paliliitin o huwag natin mamaliitin ang presensya ng Panginoon. Kumikilos ba ang Panginoon sa buhay mo, kapatid? Nararamdaman mo ba ang gabay ng Diyos sa iyong buhay? Nakikita mo ba ang kamay ng Diyos kung paano niya hinahawakan ang iyong kamay upang ikaw ay kanyang gabayan sa iyong pamumuhay? Nakikita mo ba ang pagliligtas ng Diyos sa iyong buhay? Bakit? Because the presence of God is always there. Yung bang ikaw ay dapat sanang masasagasaan, pero binigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon. Yung bang tipo na kung saan ay babagsak ka, mahuhulog ka, pero iniingatan ka ng Panginoon. Why? Because the presence of God is always there. Kaya wag nating mamaliitin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ano ang sinasabi sa verse 9? Sabi roon, have I not commanded you? Hindi ba tinuro ko sa inyo? Sabi niya doon, sa iyo, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. And sabi roon, for the Lord your God is with you wherever you go. Sa pagtahak natin ng taong ito, merong mga discouragement na kakatok sa ating mga buhay. Sabi nga natin, gamitin natin yung word na may kamalasan ang papasok sa buhay natin. Pero sabi niyan, be strong and of good courage. Ikaw ay magpalakas at magpakatatag. Bakit? Huwag kang matakot. Sabi ro, bakit? Dahil kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin. Na itong year 2020 na to, marahil natatakot tayo, ano kaya mangyayari sa akin? Yung bang mahanap buhay ko ay magiging patuloy pa rin ba itong magiging trabaho ko? O baka sa kalagitnaan ng taon ay mawalan na ako ng trabaho dahil magsasara yung aking kumpanya. Pero alam nyo, sabi doon, be strong and of good courage. Magpakalakas ka at huwag kang matitinag. Dahil ako, sabi roon, ang Panginoon mo ay kasama mo saan ka man tumungo.
Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon kahit kailan. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Naalala niyo yung sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 na pinapaalala ni King Solomon, sabi niya doon, remember your Creator in the days of your youth. Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay mayroong tapang, habang ikaw ay mayroong trabaho, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Alalahanin mo siyang pasalamatan, alalahanin mo siyang purihin, alalahanin mo siyang sambahin, alalahanin mo ang kanyang Biblia na nagbibigay sa atin ng tamang katuruan upang tayo ituwid sa ating mga maling ginagawa, upang tayo ay bigyan ng kapangyarihan na gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Diba, sinabi niya rin doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi roon, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot sa mundong ito, sa tatahakin natin 2022. Kundi, sabi roon, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan yun? Sabi ni Zechariah chapter 4, verse 6, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi dahil sa lakas at hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Ang espiritu ng Diyos ay patuloy na sumasama sa atin at binibigyan tayo ng tagumpay ng Diyos sa ating mga buhay. So kasama natin ang Panginoon. Lalo na nung tayo ay nakakilala sa Diyos, lalo na nung tinanggap natin si Jesus, ang kanyang mga salita, ang katotohanan ng kanyang mga salita ay ipinamuhay natin, ang banal na espiritu ay sumaatin, then the Lord is with you wherever you go. Tandaan po natin ang mga bagay na yan. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon sa alanganing oras. Naalala ko po, ako po ay, nung yung luma pa namin sasakyan, kahit na ngayon, luma pa rin naman yung sasakyan namin, kahit na hanggang ngayon. Alam niyo po ba, kapag tinitirik yung sasakyan ko, inilalagay ako ng Diyos sa tamang lugar. Opo, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Minsan yung anak ko po, si Elmerson, yung kotse niya po ay third hand na yata yun. At una, ginamit niya muna ito pagpunta ng Pangasinan, pagkatapos ay pinark niya rito sa amin, sa harapan namin. Kinabukasan, hindi na umaandar yung sasakyan niya. Anong sira? Meron pong nawalang pyesa doon sa makina niya. Ang sabi ko sa anak ko, anak, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Pero mo, nagbiyahe pa kayo mula Pangasinan, Manila, then Pangasinan to Manila, at dito ko nag-standby. Kinabukasan, hindi na umandar ang sasakyan mo, at nakita natin ang kakulangan ng pyesa o ng gamit o ng materyales ng sasakyan. Kaya sinabi sa kanya, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo inilagay sa alanganing oras. Kung ikaw ay nasiraan sa loob ng NLEX, magkano gagasusin mo sa tow? Kung ako po ay na to, 5,000 pesos yung ang aking binayaran. Kung saan ay hindi naman sira pero tino. So bagay na dapat nating malaman yan na ang Panginoon hindi niya tayo pababayaang ilalagay sa alanganing oras. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Dapat kapag tayo ay umaalis, saan ka man pupunta, pagsalamat ka sa Panginoon, manalangin ka sa Kanya. Tulungan ka niya ng Panginoon na ikaw ay ingatan sa lahat ng sandali. Dahil ang disgrasya ay dumarating sa hindi natin inaasahan. Dahil dito, ang Panginoon ay handang magbigay sa atin lagi ng tagumpay sa ating mga buhay. So ngayon nakita natin ang apat na bagay na yan na dapat nating malaman. Na have you forgotten? Nakakaligtaan mo ba ang pinakamahalagang bagay
ang Panginoon. Sabi roon, never stop exploring the Bible. Huwag nating hintuan ang paghukay, pagsaliksik sa Biblia. Huwag natin itong kakaligtaan. Sabi roon, never miss to read the Bible within the day. Kahit na ito po ay, sabi natin ay anak ni ganito, pinanganak ni ganito, taon na ganito. Alam nyo, hindi po boring. Meron pong significant ang lahat ng iyan. Kaya kami po rito sa bahay, nagbibigay ako ng Bible trivia na kung saan ay katuwaan lamang. Kumbaga pagka hindi nasasagot ng aking mga anak, ibinibigay ko yung tugon, yung kasagutan. At pupunta kami doon sa Bible verse. Ito, sinabi ng ganito. Ito, ganito. At ikinuwento ko rin sa kanila nung ako po ay first year college sa Bible School. Nagkaroon po kami ng Bible quiz. At first year pa lamang po ako noon ay nasama ako sa tinatawag na kasi first year, second year, third year, and fourth year. Ang nakalaban ko po sa finals ay walang iba kundi ang fourth year. So first year ako, fourth year siya. Sa madali sabi, advantage siya dahil siya ay matagal na sa Bible School. Kaya lang, yung advantage ko naman po ay hindi pa ako nag-aaral sa Bible School, binabasa ko na ang Biblia at nabasa ko na ng buo ang Biblia at patuloy ko pang binabasa ang Biblia. So, ang advantage ko doon, marami akong nalalaman na, yung mga memory verses sa Biblia. Nagkaroon po kami ng tie at yung aming breaking the tie ay ang huling katanungan ay ganito. Naikwento ko po ito sa mga anak ko. Sabi ng teacher ko, nasabi ng questioner ganito, ilang taon, how old Moses when he came back doon sa Egypt, nagaling po siya doon sa Midian, doon sa Midian po. Ilang taon si Moses noong siya ay bumalik sa Ehipto para iligtas ang bansang Israel. Hindi, siyempre, ay nag-iisip ako, nagkukwenta ako, ganito, ganyan. Kailan din ang math. At binigay ko yung sagot kasi dapat ibibigay mo ng lihim. Hindi kayo pwedeng sabihin na ganito kasi baka maggayahan. At nung ibinigay ko yung sagot ko sa papel na ganito, alam mo, sabi nung aming professor, we have a winner. Sabi niya, first time in history, the first year college, ang siyang nanalo champion sa Bible quiz. At ako po yun. At binigyan po ako ng libro na yung historian na si Josephus, binigyan niya po ako ng ganyang kakapal na libro. Tuwan-tuwa ako na ako po ay nakatanggap ng regalo dahil ako po ay nanalo sa Bible quiz. So ano yun? Ano ang advantage? Ang advantage kasi, nabasa ko ng ilang ulit ang Biblia. Pero siyempre, meron din ako mga hindi alam. Hindi ko sinasabing alam ko na ang nilalaman ng Biblia. Kaya araw-araw ay binabasa ko pa rin ang Biblia na dapat din natin gawin sa ating buhay. Never stop exploring the Bible. Never miss to read the Bible within the day. Never overlook the everlasting promises of God. Lalo-lalo na ang buhay na walang hanggan. Never underestimate the presence of God in your life. Lagi natin kasama ang Panginoon. Ngayon kapatid, iniwanan ka na ba ng Panginoon? Sa gitna ng mga problema mo sa iyong buhay. Sa gitna ng kahirapan mo sa iyong buhay. Iniwanan ka na ba ng Panginoon? Sa palagay ko hindi. Maaring ikaw ang umiwan sa Kanya. Maaring ikaw ang nakalimot sa Kanya. Maaring hindi mo siya naalala sa gitna ng iyong mga problema. Ano man yan, karamdaman man yan, kawalan man sa buhay, bigatin sa buhay, bumalik ka sa Panginoon. Back to the Bible, and then read your Bible every day, and then you will grow and grow and grow and grow. Salamat po sa Panginoon, sa inyong mga buhay na nakikinig ngayon, naway pagpalain tayo ng Panginoon. Narito po ang ating sinasabi. May the Lord be with you always, mga kapatid. Sa year 2022 na to, nawa ang Panginoon ay sumainyo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. God bless you all. Amen.
Tayo po'y manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo po mga paalala po sa amin na kahit kailan, O Diyos, ay hindi namin dapat kakaligtaan ang hukayin, ang alamin, ang iyong Biblia. Hindi namin dapat kaligtaang basahin ng Biblia sa loob ng isang araw. Meron pong araw at meron pong gabi na daraan. Hindi namin dapat lagpasan ang mga pangako po sa amin, Panginoon. Hindi namin dapat maliitin ang iyong presensya sapagkat makapangyarihan ka na sumasa atin. Thank you, Lord, sa iyo pong mga salita. Ikaw ang aming tinataas at pinupupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen.